So yun na guys, yun ang mga proseso ng paglalagay ng grouting. Yan, kailangan pulidong-pulido yan. Kailangan mo nang matuyo lahat yan bago linisin. Ten 22 ng umaga. Bali dumating na sila, yung mga nagano ng grout. Bali yan, nililinis ng maigi. Kailangan alisin mga buhangin, mga dumi sa loob ng tuntungan para kumapit yung grout. Kasi pag marumi yung sa loob, nilagay mo yung yung grout, mga ilang araw lang para kakapak siya, tapos masisira lang. Kusa silang yung grout, kusang bibiyak, tapos itutulak na pataas. Kaya mas maganda talaga nililinis yung mga dugtungan. Pero kanina umaga linis ko na yan. Pero actually dapat yung mga nangungontrata sila maglinis. Tinulungan ko na rin para mapagaling trabaho nila. Tumulong na rin ako at paglinis kahit lang, rough finish lang yung mga paglilinis nila. Pero sila lang final na maglilinis niya. Bali, ngayon nag-start pa sila rito. Ito yung palawang kwarto pa. Ito lilinisin din to kasi ang dami pang mga glue, kailangan alisin yan para pumasok yung mga grouts na loob. Bali ito na ilagay ng mga bintana kanina kahapon. Ito papansin nyo guys, medyo madumi dahil matagal na mga bintana na to, mga second hand. Yung mga iba binili namin second hand, pagkatapos yung mga iba pinagbaklas sa mga ibang lugar, nilagay namin dito. At least nakatipid si boss sa mga bintana at saka sa mga pintuan. Ito hindi pa dumating yung order namin mga sakit, pero naka-ready na yun. I-plug and play na lang yung mga socket na yan. Pero yung breaker nakababa pa siya, hindi siya naka-on. Pero naka-ready na lahat yung mga wiring dun sa mismong panel board. Ito baka ito na dumi, kaya may guhit siya. Baka yan sinandal itong bintanang ito sa frame, kaya may karoon ng dumi. Problema, madali namang punasan yan. Kahit tuyong basahan, mawawala yan. Ayun, kahapon marami dito. Ngayon ko lang napansin na may silicone dito. Ayan, yung mga nagtrabaho kahapon dito, yung mga naglagay nitong silicone na to sa bintana. Madali yung mga alisin to. Bleed lang ng cutter yung mawawala kagad. Tingnan, madali na malinisin. Kahit sa kuko mawawala din. Mamayang pag dumating sila yung mga tawang ko, ipapaalis ko to. Madali naman linisin. Silicone lang yan, yung sinat na natuyo. So yun guys, update tayo ngayon. Araw ng Lunes, 6 o'clock tayo. Yan,
Baldo, pinalalagay ko ng mga bintana rito sa mga kwarto. Continuation ng video natin kahapon. Ngayong araw, humid na naman. Ito balanse pa ito. Baka bukas sila pupunta rito, pero ipalalagay ko ng bintana rito. Madali naman na. Buksan lang yung bintana tapos tatakpan na to. Dito naman sa mga banyo, nagtapping ako ng konti ng buhangin, pero nilagay ko ng tubig para hindi bumaba. So bali dito sila magtatrabaho ngayon kahit humid, kahit mainit. Dito sila pupesto. Kailangan ko ipatapos to, flooring na to lahat, para bukas makapag-umpisa na kami sa pag-waterproofing. Pagkatapos ng waterproofing, mag-start na ako sa mga tiles sa pader. Kailangan mo ng waterproof na layer dito para walang posibilidad na tumagas o mag-leak sa baba. Bali dito sila naghahalo. Yan, hinahalo na yung semento at buhangin. Tapos pala guys, dumating na yung pinadeliver namin yung sa taas dito yung buhangin, tapos mga semento at saka yung mga karagdagan dito sa mga bubong na i-deliver na kahapon. Alas 6 ng gabi kami natapos. Sobrang busy kahapon, hindi na ako nakapag-video dahil sa ina-assist ko yung operator ng crane. Ayan yung mga semento natin. Bali yan 70 pieces na bags, tapos 40 bags na glue para sa tiles. Yan, bali naglalagay na sila ng bubong na ito. Bali pangatlo na to sa dalawa, tatlo. Sinasabi ko sa kanila ngayon pwede nilang buuin hanggang doon sa dulo. Kasi dito yung tubig na ginagamit namin panligo, masyado mainit, parang pinakulo. Mainit sa sobrang init. Hindi kami makaligo ng direct na sa shower para ka mapapasok sa init ng tubig. Kaya dapat na mabubungan to. So pa na yan guys, yun muna yung update natin ngayon sa umaga. Dahil di pa ako naka-ready, inassist ko lang yung mga nagtatrabaho sa taas. Paalam muna tayo guys.